Han? Lian? Ano? Gusto niyo bang pumunta sa park? Treat ko kayo ng ice cream. Pagkatapos kumain, nagyaya agad si Jerome na mamasyal sila ng kanyang pamilya. Gusto niyang sulitin ang buong araw bago siya lumipad kinabukasan papuntang Thailand para sa kanyang trabaho. Yay! Gusto ko po ng strawberry, Daddy. Nako, ewan ko na lang kung hindi ka lumobo dyan sa dami ng ice cream na gusto mo. Hayaan mo na, Han. Bata pa naman siya. Tsaka gusto kong makita siyang masaya bago ako umalis bukas. Saglit na natahimik si Jama. Pero pinilit niyang ngumiti at gawing magaan ang sitwasyon. Oo nga, kaya sige na, magbihis ka na. Kami ni Lian ready na. Sa parke naman, ramdam nilang saya. Habang si Lina ay tumatakbo-takbo at naglalaro sa swings, si Jerome at Jama ay nakaupo lamang sa bench, magkahawak kamay. Alam mo, Han, parang ayoko matapos ang araw na to. Ang sarap lang ng pakiramdam na buo tayo. Kaya nga sinusulit ko lahat ng oras, Han. Para kahit malayo na ako, dala kong alaala natin. Pinagmamasan nila si Lian na masayang naglalaro. Tingnan mo siya, Han. Para siyang malit na anghel na binigay sa atin ng Diyos. Siyang inspirasyon ko kung bakit kailangan ko magsakripisyo. At ako, hindi ba ako inspirasyon mo? Natawa naman si Jerome at hinalikan ng noo ng asawa. Ikaw pa rin ang number 1 ko. Ang number 1 inspiration ko. Pwede mo namang hindi. Nagkatawanan silang muli. At doon, kitang-kitang isang pamilyang puno ng pagmamahalan at pangarap. Ilang oras matapos silang umuwi, sa kwarto, mahimbing nang natutulog si Lian. Yakap ang kanyang paboritong stuffed toy. Ang mukha ng batay puno ng inosenteng ngiti. Tanda ng labis na kasiyahan sa buong araw. Ngunit sa kabilang silid, hindi mapakali si Jama. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang pinapanood si Jerome na nag-aayos ng kanyang sariling maleta. Isa-isa nitong inilalagay ang mga damit, mga dokumento at ilan niyang personal na gamit. Han, sigurado ka ba talagang ayaw mo kaming payagan ni Lian na ihatid ka bukas sa airport? Kahit ako na lang sana. Huwag na, Jem. Mapapagod ka lang. Si Lian baka mahirapan yan sa biyahe. Maaga pa bukas. Mas mabuti lang dito na lang kayo. Tatawag naman ako agad kapag nakalabag na ako sa Thailand. Pero flight mo bukas. Gusto ko sanang makita kang umalis ka at makapagpaalam ako ng maayos sa'yo. Han, huwag ka nang magdrama. Saglit na naman ako ron eh. Trabaho lang. Hindi ako mawawala ng matagal. At saka, mas gusto kong maalala ko kayong masaya. Hindi yung naiiyak kayo sa airport. Isa pa, kaya nga nag-request ako sa iyo, di ba, na huwag na kayong sumama. Kasi baka umurong ang mga paa ko at di na ako makaalis tuloy. Sandaling natahimik si Jama. Saka tinitigan niyang asawa. May kung anong kaba sa kanyang dibdib pero pinipilit niyang ngumiti. Sige na nga, pero promise mo ha, tatawag ka lagi sa amin ni Lian. Oo naman, promise ko yan, Han. Hindi ko kayo pababayaan. Habang pinagmamasan ni Jama si Jerome, napansin niyang parang malayo ang mga mata nito. Na para bang naroon ang kanyang katawan sa kanyang harapan. Pero ang isip niya ay lumilipad kung saan. Lumapit si Jerome at niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Han. Pagbalik ko, mas maganda ng lahat at hindi ko na kayo iiwan. Hindi na nagsalita si Jama. Yumakap na lang din siya pabalik. Pinilit niyang damhin ang yakap ng asawa at itaboy ang kung anumang hinala sa kanyang puso. Maaga pa lang ay gising na si Jama. Naghanda siya ng simpleng almusal, sinangag, itlog at kape para kay Jerome. Samantalang si Lian ay himbing pa rin sa pagtulog. Lumabas si Jerome mula sa kwarto, dala na ang kanyang maleta. Medyo antok pa pero nakangiti. Amoy pa lang, nagugutom na ako. Salamat, Han. Kumain ka ng marami. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkain ang meron doon. Huwag kang mag-alala. Kaya ko yun. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan
ay napapatingin si Gemma sa asawa. Gusto niyang ukitin sa isip ang mukha ni Jerome. Bawat galaw, bawat ngiti. Parang ayaw niyang matapos ang sandaling yun. Pagkatapos kumain, lumapit si Jerome sa kwarto ni Lian. Hinalikan niya ang anak sa noo habang mahimbing pa itong natutulog. Paalam muna anak. Magiging proud ka sa akin someday. Ayaw mo bang gisingin ko si Lian? Huwag na Han. Baka magkaiyakan lang tayo dito eh. Ayaw ko namang mabigat ang dibdib ko habang paalis ako. Ngumiti ng mapait si Gemma. Sige, kung yun gusto mo. Ako na lang bahalang magpaliwanag sa kanya mamaya pag nagising siya. Nang handa na si Jerome para umalis, muling hinawakan ng asawang kanyang kamay. Nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata pero sinikap niyang huwag maiyak. Nailabas niya ng kalahati ng tubig sa katawan niya kagabi sa pamamagitan ng pagluha at ayaw niya nang umiyak pa. Sigurado ka ba talaga, Jerome? Kahit taxi na lang sana ihatid kita. Han, wag na. Mas mabuti nang dito ka na lang. Ayoko mapagod ka. Tsaka baka magising pa si Lian. Hanapan ka at magdrama. Alam mo naman yun. Iyakin kapag may umalis. At huwag kang mag-alala. Alam naman ni Lian na aalis ako ngayon. Kung yan ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Tatawag agad ako sa inyo mamaya. Hinalikan ni Jerome si Gemma sa labi. Pagkatapos ay kinuha niyang malayat at tuluyang lumabas ng bahay. Sa pintuan, nanatiling nakatayo si Gemma. Pinagmamasdan ang papaliyong likod ng asawa. Ingat ka, Han. Bumalik ka agad soon, ha? Kinagabihan, sa loob ng maliit nilang sala, nakaupo silang dalawa ni Gemma at ang kanyang anak na si Lian. Tahimik ang paligid habang nag-uusap silang dalawa tungkol sa ibang bagay. Anak, kumain ka muna ha. Mahirap ang araw kapag walang sustansyang katawan. Opo ma, kakain na po ako. Watch ka muna ng TV ha while waiting sa food. Binuksan nga yun ni Gemma. Pero di pa man niya naililipat sa pambatang palabas nang biglang napansin ni Gemma ang isang headline na tumatak sa kanyang mga mata. Isang trahedyang nangyari sa paglipad ng eroplano patungong Thailand. Ayon sa mga otoridad, bumagsak ang eroplano sa gitna ng karagatan. Nasa investigasyon pa ang mga dahilan ng aksidente. Natigil si Gemma at nabitaw ng hawak-hawak na remote. Ang kanyang puso'y tila huminto sa pagtibok. At ang pumasok sa kanyang isipan sa mga katagang yon ay ang eroplano. Ang eroplanong sinasakyan ni Jerome. Diyos ko! Mommy, what's wrong po? Oh, wait anak ha. Dito ka muna at tatawagan ko saglit si Daddy. Dumating na po si Dad dun, Mi. Sana nga anak. Sana nga. Nanginginig niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Jerome. Pero ganoon na lamang panlulumo niya nang hindi niya ito makontak. Binuksan niyang social media account at doon kalat na kalat ang balita tungkol sa nangyari sa eroplano papunta sa Thailand. Naging sentro ng balitang trahedyang yon. Ang buong bansa ay nabalot ng lungkot at pagkabigla. Nagsimulang mangibabaw ang takot at pag-aalala sa kanyang sistema. Hindi siya halos makapaniwala. Napalunok siya ng malakas habang nilalabanan ng pag-iyak. Hindi ito totoo. Hindi maaaring mangyari ito. Mommy? Nilingon niya si Lian at doon siya mas lalong naiyak. Naawa siya sa kanilang anak. 6 na taong gulang pa lamang ito at nandoon pang pag-asa sa inosente nitong mata na balang araw, babalik pa ang daddy niya. Ngunit dahil alam niyang masyadong mausisa ang bata at di pwedeng sabihan ng kung ano-ano, kaya unti-unti niyang ipinaintindi dito ang nasa balita. Mommy, dead na po si Daddy. No baby, let's just hope na kasama siya sa niligtas, okay? Kung may naligtas man. Now, you need to eat first. Kasi pag okay si Daddy, kailangan niya tayo agad, okay? Okay, Mommy. Kahit himbing na ang tulog ni Lian makalipas ang ilang oras, si Gemma ay nandoon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Kung pwede niya lang sanang iwan ng anak, ay nandoon na siya sa airport para makibalita. Ngunit heto siya,
Halos mapudpud ang daliri kakatawag kay Jerome at naghihintay na lang ng update sa news. Di naglaon, may update na nga. At doon siya napakagulhol nang malamang walang nakaligtas sa aksidente. At ang mga katawan ng mga sakay ay kung di na makilala, naging apo. Ang balitang ito'y parang kidlat sa kalangitan na walang babala. Pumainan lang ang luha ni Gemma at niyakap niya ng mahigpit si Lian. Jerome, kung totoo nga sa balita, bakit mo kami niiwan? Paano na kami ng anak mo? Hindi mapigilan ni Gemma ang kanyang emosyon. Bawat alaala ng mga ngiti ni Jerome, bawat tawanan nila tuwing gabi, bawat pangakong binitawan nito. Lahat yon ay parang karayom na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang puso. Lumipas ang ilang araw, ngunit tila hindi natitinag ang bigat ng kalungkutan. Hindi na nagluluto si Gemma. Minsan, tinapay at gatas lang ang kanilang kinakain ni Lian. Hindi na rin siya pumapasok sa kanyang trabaho. Tila ba natigil ang ikot ng kanyang mundo. Sa bawat umaga, gigising si Gemma ang namumugto ang mga mata. Maghuhugas na siya ng mukha ngunit hindi na nag-aayos. Tapos ay uupo siya sa sala, tititig sa kawalan habang hawak ang larawan nilang tatlo sa isang lumang photo frame. Mommy, hindi pa po tayo kain. Hungry na po ko. Umpisa ni Lian sabay lapit niya habang daladala ang platong walang laman. Doon tila bumalik sa wisyo si Gemma at naiiyak na niyakap ang anak. Sorry anak, sorry. Pasensya ka na ha. Hindi ko na maalagaan ang lahat. Super lungkot lang ni Mommy. Okay lang po, Mi. Basta wag ka na pong malaging umiiyak ha. Nasa heaven na po si Daddy and he's watching us from above. Di ba po ayaw ni Dad na mag-cry tayo? Muling bumuhos ang luha ni Gemma. Hindi niya alam kung paano tatapusin ang bangungot na to. Tuwing gabi, saka mas sumisidih ang kanyang hinagpis. Habang natutulog si Lian, palihim siyang humahagulhol. Pilit pinipigilan ng ingay para hindi magising ang bata. Ngunit madalas, narinig pa rin siya ni Lian at dumidikit ito sa kanya. Minsan sa sobrang sakit, hinahanap-hanap pa rin niya ang kamay ni Jerome. Ang dating mga gabi na mahigpit siyang niyayakap nito. Ngayon wala na. Ang dating init ng katawan na nagdudulot ng kapanatagan, napalitan na ng lamig ng kawalan. Dumating ang isang hapon, binuksan ni Gemma ang kanilang aparador. Doon niya nakita ang mga lumang polo at pantalo ni Jerome. Isa-isa niyang inilapit sa kanyang ilong at inamoy ang bawat tela. Diyos ko, bakit parang kahapon lang? Kasama ko pa siya. Sa sahig ay napaupo siya, bit-bit ang mga damit ng asawa habang walang tigil ang pagluha. Sa sobrang bigat, napahiga siya roon, hawak ang polo ni Jerome na para bang ito'y isang unan. Gemma, kailangan mong kumilos para sa anak mo. Sabi ng kanyang kaibigang si Lorna nang minsang bumisita ito sa bahay nila. Hindi lang naman ikaw nawalan maski si Lian. Daddy niya ang nawala. Ang bata-bata pa niya pero hirap na siya. Gusto mo bang maramdaman niyang pati mommy niya nawala na rin sa kanya? Sinusubukan ko, Lorna. Pero bawat galaw ko, naiisip ko siya. Lahat ng sulok ng bahay, may alaala ni Jerome. Paano naman ang inaanak ko? Ang anak mo? Baka sa sobrang lungkot mo, hindi mo nakalaing dalaga na yan. Doon na mahinang natawa si Gemma. Gemma, alam kong masakit. Pero ina ka. At dapat ang ina, malakas kahit anong pagsubok. Sa pag-iyak mo dyan, maibabalik pa ba natin ang nangyari? Hindi, di ba? Bata pa ang anak mo. Kawawa siya. Kaya please lang, fix yourself. Alam niyang tama ang kanyang kaibigan. Kaya kahit masakit, sinusubukan niyang magpakatatag alang-alang kay Lian. Isang gabi, nanaginip siyang buhay si Jerome. Nakita niya itong papalapit, nakangiti at iniabot ang kamay at sinabing, Gemma, andito lang ako. Huwag kang matakot.
Ngunit sa mismong oras na hahawakan niya na ito, bigla itong naglaho. Napabalik ko siya ng gising, pawis na pawis, at mas malakas na iyak ang bumalot sa kanya. Jerome! Huwag mo kong iwan! At sa pagsigaw ni Gemma, biglang nagising si Lian sa kabilang kwarto. Nagmamadali itong bumangon at pinunta ng ina nito sa kwarto at niyakap kaagad. Mommy, anong nangyari? Nanaginip po ba kayo? Panaginip lang po yun. Huwag ka pong matakot, andito po ako. Habang niyakap Lian ang kanyang ina, si Gemma na may hindi tumigil sa pag-iyak kahit pinapakalma na siya nito. Kaya kinabukasan, tila walang lakas sa bumangon si Gemma. Ngunit nang makita niyang naghahanda na si Lian para pumasok sa paaralan, napilitan siyang gumalaw. Pinilit niyang ipagluto ang anak ng agahan kahit na nanginginig pa ang kamay. Mommy, okay lang po kahit huwag ka na pong magluto. Pahinga ka po muna. Hindi anak, ako ang mommy mo at kahit ganito ako, gagawin ko lahat para sa'yo. Ngumiti naman siya nang makitang baliktad ang suot nitong uniform. Big girl ka na talaga ha, kaya lang baliktad. Humagikik si Lian kaya inaayos ito agad ni Gemma sa kaniyakap. Mom is going to be okay anak. At ikaw, kung sad ka man, it's okay to cry ha. Pinipigilan ko po mag-cry, Mommy. Ayoko pong magalit si Dad sa heaven. Ngumiti naman siya bilang tugon. Habang pinagmamasta ng anak, naramdaman ni Gemma ang bahagyang liwanag na kahit wala na si Jerome, may dahilan pa rin siyang manitiling matatag. At iyon ay dahil sa kanyang anak na si Lian. Ilang buwan ang lumipas mula nang bumagsak ang eroplanong sinakyan ni Jerome. Ilang buwan na ring binibilang ni Gemma ang mga gabing walang tulog at ang mga umagang wala ng dahilan para ngumiti. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Lian na nagsisilbing munting ilaw sa madilim ng tahanan. Mommy, kain na po tayo. Lalamig na po ang pandesal. Ikaw na lang muna anak. Wala pa akong gani. Mi, kahit konti lang po. Para po may lakas kayo at may laman po ang tiyan ninyo. Walang magawa si Gemma kundi makinig sa anak. Nagigilid na lang mga luha ni Gemma habang pilit siyang kumagagat ng konti. Ngunit matapos ang 1 o 2 subo, tuluyan ang bumabalik ang kawalan niya ng gana. Sa gabi naman, muling bumabalik ang sakit. Nasa kama siya, yakap-yakap ang unan ni Jerome na puno pa rin ang amoy ng pabango nito. Jerome, bakit mo naman kami iniwan? Hindi pa ako handa. Hindi pa handang pamilya natin para sa ganyan. Ang daya mo naman. Dumating naman ang araw ng buwanang funeral mass sa Airport Chapel. Isang misa para sa lahat ng nawalan ng mahal sa buhay dahil sa nangyaring pagbagsak ng eroplano. Ilang beses nang dumadalo si Gemma rito. Para sa kanya, ito ang tanging paraan para maramdamang hindi siya nag-iisa sa kalbaryong pinagdaraanan niya. Nakasabit pa rin ang itim na belos sa kanyang ulo at tanga ng rosaryo. Magkahawak kamay silang mag-ina habang pumapasok sa maliit na kapilya sa loob ng paliparan. Sa bawat pag-upo, nararamdaman niyang bumabalik lahat ng alaala. Ang araw ng paglisan ni Jerome, ang huling yakap, at ang malungkot na balitang bumagsak ng eroplanong sinakyan nito. Maya-maya pa mula sa pagkarating nila sa airport, agad na umalingaw-ngaw ang boses ng isang pare. Mga kapatid, ngayon muli nating inaalala ang mamahal natin sa buhay na nawala sa trahedyang iyon. Hindi madali ang paghilom, ngunit sa ating pananampalataya, may pag-asa at kapayapaan. Dahil sa sinabi ng pari, agad na dumulas ang mga luha ni Gemma at hindi niya mapigilan. Sa tabi niya, hinahaplos ni Lian ang kanyang mga kamay. Mommy, wala na po si Daddy. Nasa langit na po siya. Huwag na po kayong masyadong malungkot. Okay na po siya dun. Hindi ko alam kung paano, pero susubukan ko anak, para sa'yo. At kahit masakit pa rin sa akin na nawala ang papa mo. Mi,
Tandaan mo po na nandito pa rin po ako. Handa pong umlalit magmahal po sa'yo ng buo. Salamat talaga, anak, ha. Pasensya ka na kung ganito ako. Alam mo namang dahilan kaya ganito si mommy, okay? Agad ngumiti si Lian at niyakap ng mahigpit ang ina. Maya-maya pa'y natapos ng misa at lumapit ang isa sa mga pamilya ng nasuwi. Si Aling Marta na nawalan ng asawa at 2 anak. Gemma, ayos ka na ba? Alam kong mabigat to para sa'yo at para sa atin dito. Mabigat pa rin ba? Oo, araw-araw. Parang kahapon lang nangyari at hindi ko pa rin matanggap. Ganyan din ako. Pero siguro, kailangan nating tanggapin na hindi na sila babalik. Ang pwede nilang natin gawin ay ipagdasal sila. Ang hirap kasi bawat sulok ng bahay namin, mukha ng asawa kong nakikita ko. Pati amoy niya at naririnig ko pa rin ang boses niya. Normal lang yan, iha. Ang mahalaga may anak ka pa. Siyang tutulong sa'yo para bumangon. Napatingin si Gemma kay Lian na masay nakikipag-usap sa ibang mga kaedad nito. Napangiti siya kahit pilit dahil alam niyang totoo ang sinabi ng kapwa niya balo. Pag-uwi nila mula sa misa, naupo si Gemma sa sala, hawak pa rin ang rosaryo at ang larawan ni Jerome at tahimik namang sumilip si Lian. Mi, kapag nagdarasal po kayo, para din pong lumalakas ako. Kasi iniisip ko, kasama po tayo ni Daddy kahit hindi po natin siya nakikita. Salamat, anak. Ikaw ang lakas ko ngayon at habang buhay. Huwag ka pong mag-alala, Mi. Nandito lang po ako para sa'yo. Mahal na mahal po kita. At kahit masakit pa rin kay Gemma ang nangyari, pinilit niyang bumangon para kay Lian, ang nag-iisa niyang kakampi sa buhay. Kinagabihan naman naisip ni Gemma ang buksan ng mga kahon ng mga alaala nilang dalawa ni Jerome. Litrato ng kasal nila, love letters, at mga laruan na minsang niregalo ni Jerome sa anak at isa-isa niya itong hinaplos. Akala ko, habang buhay tayong 3, hindi ko akalain ganito kabilis ang mga pangyayari na mawawala ka agad sa aming tabi. Humiga siya sa kama hawak ng litrato, ngunit hindi na siya umiyak ng malakas gaya ng dati. Bagkus, nagdasal siya ng taimtim. Hiling na sana ibigyan siya ng Diyos ng lakas na ipagpatuloy ang buhay kasama ang anak niyang si Lian. Ilang buwan ang lumipas ngunit dama pa rin ni Gemma ang kirot. Ngunit sa bawat misa sa airport, sa bawat dasal at sa bawat yakap ng anak, unti-unti nang nararamdaman na may dahilan pa siyang mabuhay. Jerome, kahit hindi kita makalimutan ngayon, mananatili ka sa puso namin. Pero para kay Lian, susubukan kong bumangon. Ani at hinalikan ng litrato ni Jerome. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa kwarto ng anak na natutulog at hinalikan ito sa kanyang noo. Sumapit ang mainit na hapon, ngunit malamig ang pakiramdam ni Gemma habang nakaupo sa sala. Wala siyang ibang iniisip, kundi kung paano muling tatakbo ang buhay nila ng kanilang anak. Tahimik lang siya nakatingin sa rosaryo sa kanyang palad nang biglang lumabas si Lian mula sa kwarto. Bit-bit ang isang lumang kahon. Mi, tingnan niyo po. Nakita ko po doon sa cabinet ni Papa. Ang dami po kasing gamit doon at napansin ko po to kaya kinuha ko po. Sa cabinet ng papa mo? Ay, hindi ko pa kasi kinukuha ang mga gamit ng papa mo sa isang silid. Patingin nga. Opo, doon po sa itaas. Alam ko pong nakalimutan niyo po itong ilabas. Kaya kinuha ko nilang baka kasi gusto niyo pong makita. Inilapag naman kaagad ni Lian ang kahon sa mesa. Para kay Gemma, tila isang kabaong ng mga alaalang kahong yon. Tila ba nakatago ron ng lahat ng hindi niya gustong makita. Pagbukas nila, tumamba ng ilang lumang gamit ni Jerome. Ang relo, ballpen, mga resibo, at isang laptop na palagi nitong gamit. Agad namang napatitig si Gemma sa laptop at para bang nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ito yung gamit ng daddy mo dati, anak. Buksan natin, Ma. Pero nag-aalangan si Gemma na buksan to. At dahil sa kanyang anak na nagpupumilit,
pumayag na lang siya. Sige. Pero hayaan mong ako na lang magbukas itong laptop ha? Ngumiti na lang si Lian bilang pagsang-ayon at agad namang binuksan ni Jam ang laptop. Ilang segundo bang lumipas bago lumiwanag ang screen. Sa isang iglap, para bang bumalik sa kanyang lahat ng alaala ni Jerome na nakaupo sa mesa, abala sa pag-type, minsan ngumingiti, minsan naman seryoso. Pero ngayon, siya na mismong nakaharap sa parehong screen. Sa gilid naman, bukas ang email application at sa isang folder na may pamagat na personal at may mga mensahe. Hindi alam ni Jama kung bakit nanginginig ang kamay niya habang nag-click sa email at bumungad ang isang Clara R para kay Jerome. Ang petsa, 1 linggo bago ang biyahe sa Thailand. Mahal, hindi ko na kayang palaging tagong relasyon natin dalawa. Gusto ko tayong dalawa na lang. Kailan ka ba magdidesisyon ha? At sa mensaheng nabasa niya, nalaglag bigla ang luha ni Jama. Halos bumigay ang kanyang tuhod. Ngunit pinilit ng buksan pang kasunod na mensahe na galing mismo kay Jerome. Clara, alam mong hindi ganun kadali. Pero ikaw ang lakas ko ngayon. Pagkatapos ng lahat ng to, pipiliin kita. Pagkatapos ng basahin ng mensahe ni Jerome, agad siyang napatakip sa bibig at halos hindi makahinga. Maya-maya pa, napansin ni Lia na umiiyak na siya. Kaya lumapit ito at umupo sa tabi ni Jama. Mommy, bakit po kayo umiiyak? May nakita po ba kayo na hindi maganda? Isabihin niyo po sa akin. Hindi na kinaya ni Jama ang manalaman niya. Alam niyang hindi siya pwedeng magtago. Hindi sa anak na araw-araw niyang kasama. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Lian, anak. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Pinahid ni Jama ang mga luhat dahan-dahang hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Anak, ang papa mo, may ibang babae. Para bang natigilan si Lian sa sinabi ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala sa narinig. Alam din ni Jama na masyadong bata pa ito para sabihin niya ng ganon. Pero wala na siya sa tamang isip ng mga sandaling yon. Kaya hindi niya na nakontrol ang sariling bibig. Mi, baka friend lang po niya yung babaeng yan. Alam mo naman na mahal tayo ni Daddy, diba? Like me. May friend po ko na boy. May mga girls din po. Gusto kong hindi maniwala, anak. Pero nakita ko mismo. Hindi mo man maintindihan ngayon pero yun ang totoo. Nang makitang payak na si Lian ay agad itong hinawakan ni Jama. Sorry baby. Sorry sinasabi ko to sa'yo ngayon. Alam kong bata ka pa pero hindi na kasi alam ni Mami ang gagawin Mommy, mahal po tayo ni Papa. Lagi niya po akong niyakap. Lagi niya pong sinasabi na mahal niya po tayo. Hindi ko din lubos maisip to, anak. Alam kong sinasabi ng papa mo na mahal niya tayong dalawa. Pero meron pala siyang tinatago. Bakit po, Mi? Bakit po kailangan pa niyang maghanap po ng iba? Hindi pa ba tayo sapat para kay Daddy? Ramdam niyang sakit sa mga salitang binitaw ni Lian. At sa edad nito, hindi niya aakalaing maiintindihan nito ang sakit ng sitwasyon nila. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Pero tandaan mo, wala kang kasalanan. Wala tayong kasalanan. Ang papa mo mismong nagdesisyon nito. Hindi na umimik si Lian. Maski ang pagturo ng kanyang mga luha ay di niya hinayaang matuloy. Hanggang sa sumapit ang gabi, dahil sa kanyang nalaman, ay hindi rin mapakali si Lian. Kaya nagtanong siya kay Jama. Mommy, kung si Daddy may mahaling iba, ibig sabihin po ba hindi na po tayo mahal? Hindi ganun kadaling kasagutin yan, anak. Pero minsan, kahit mahal ka ng tao, kaya ka pa rin niyang lokohin. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Amy, paano kung buhay pa ngayon si Daddy? Babalikan pa po ba natin siya? Kung buhay siya ngayon,
Hindi ko alam kung kaya ka pang bumalik sa daddy mo. Pero ikaw, Lian, kahit anong mangyari, pipiliin kita. At lagi kitang pipiliin. Pagkatapos sagutin ni Gemma ang mga tanong ng anak, niyakap sila ng katahimikan. Ngunit sa likod ng lahat ng sakit, naramdaman ni Gemma na hindi siya nag-iisa. Sa gabing yun, habang tulog na si Lian, nakaupo naman si Gemma sa tabi ng bintana. Tahimik ang buong bahay. Taging ugong ng electric fan at tiktak ng oras ng sasalang maririnig. Tinitigan muli ni Gemma ang laptop na tila naging kahon ng mga lihim. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi niya parehong Gemma na tapat na naniniwala kay Jerome nung buhay pa ito. Ngayon, isa na siyang ina na kailangang magsimula muli, hindi para sa sarili, kundi para sa anak na pinili niyang ipaglaban. Jerome, hindi ko alam kung anong rason mo para saktan mo kami ng anak mo. At kahit ngayong wala ka na, hindi ako titigil na hindi ko nahahanap ang kabit mo. At kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang masira ako para kay Lian. Dahil hindi ako bibigay kahit anong mangyari. At doon, sa mismong harap niya, nakalagay ang mga mensahe ni Jerome para sa isang babae. Sa bawat linyang mababasa niya, pakiramdam niya unti-unting hinuhugot ang kaluluwa niya. Clara, sino ka ba? Anong meron kang wala ako? Bakit pati pangalan mo parang kinukubgob ng isip ko? At paulit-ulit binasa ni Gemma ang huling email ni Jerome para kay Clara. Mahal, malapit na rin ang lahat ng plano nating dalawa. Konti na lang, makakasama na kitang muli. Hintayin mo ako, Clara. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Gemma habang binabasa ang mensaheng yun ni Jerome. Parang lahat ng sakripisyo niya bilang asawa at ina, lahat ng gabing naghintay siya sa mga late shift ni Jerome, lahat ng pagtitiis niya sa lungkot habang nasa trabaho ito noon, ito pala'y binasura lang ng isang kataganga mahal. Lumipas ang mga araw pero hindi mapalagay si Gemma. Kahit saan siya magpunta, kahit anong gawin niya, laging bumabalik sa isip ang pangalang Clara. Sino ba talagang babaeng yun? Anong meron sa kanya at kay Jerome na hindi ko nakita? Tanging mga tanong sa isipan ni Gemma. Hanggang isang gabi, habang nakatitig siya sa kawalan, napagpasyahan niya ang isang desisyon. Hindi na ako papayag na mabuhay sa tanong. Kailangan kong malaman kung sino siya, kung saan siya nakatira, at kung ano ba talagang totoo. Nagpasya siyang paimbestigahan si Clara. Hindi siya sanay sa gantong hakbang, pero handa niyang gawin ang lahat para makuha lang ang kasagutan. Kaya kinabukasan, lumapit siya sa kanyang kaibigang si Marco, isang dating kasama ni Jerome sa trabaho. Si Marco ay kilala sa pagiging maabilidad at may kakilala sa security at mga IT na marunong mag-trace ng impormasyon. Hindi na nadalawang isip si Gemma. Nakipagkita siya kay Marco sa isang coffee shop at doon niya na sinabi ang lahat. Pumayag din naman si Marco, kaya agad-agad silang pumunta sa sinabing location ni Gemma. Gem, anong may tutulong ko? Hindi ka naman siguro tumawag kung hindi seryoso, di ba? Marco, may hiling ako at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko malaman kung sino si Clara R. Dahil siya yung babae sa mga email ni Jerome. Ano? Teka, sigurado ka ba? Oo. Nakita ko mismo sa lumang laptop niya. Hindi pa niya nalalagot ang email niya, kaya nabasa ko lahat. Clara R? Teka, alam kong ipapatrabaho mo. At hindi biro yan. Lalo pat wala na si Jerome. Kaya nga wala na si Jerome. Hindi ko alam kung ano isasagot sa mga tanong sa isip ko. Wala na rin ako mapagtanungan. At sigurado ako, kailangan ko lang ng kahit anong impormasyon, address, trabaho, kahit anong bakas. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikilala. Napabuntong hininga si Marco. Kita niya sa mga mata ni Gemma ang desperasyon, ang luha na pilit ng pinipigilan, at dahil sa awa ni Gemma, pumayag na lang siya. Sige, bibigyan kita ng balita sa lalong madaling panahon. Pero Gemma,
Handa ka ba sa pwede mong matuklasan? Mas masakit ang manatiling bulag kaysa makitang katotohanan. Huwag ka magalala. Ako lang bahala dito. Sana naman hindi ako multuhin ni Jerome sa gagawin kong to. At dahil sa uling sagot ni Marco, natawa na lang ng bahagya si Gemma. Ano ka ba? Takot ka pala? Hindi naman siguro yun magmumulto. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Kasi parang ang dami mo nang iniisip Natawa naman silang dalawa at maya-maya nagkwentuhan naman sila ng bahagya. Lumipas ang ilang oras at nauna nang umalis si Marco sa coffee shop at si Gemma ay naiwan habang nag-iisa pa rin sa nalaman. Dumaan pang ilang araw. Para kay Gemma, bawat minuto ay parang isang taon. Habang nag-aalaga ng anak, habang naglalaba, habang nakahiga sa gabi, lagi niyang inisip ang tanong na, nasaan ka, Clara? Habang si Leah naman ay walang kaalam-alam sa ginagawa ng kanyang mommy. Wala siyang planong ipaalam sa bata ang lahat. Pero dahil nakakahalata ito at matalino ito, agad itong nagtanong isang hapon. Mi, di ba po tayo po magkakampi na po tayo kasi dalawa na lang po tayo? Oo naman baby. Bakit? May hindi po ba kayo sinasabi sa akin, Mi? Wala naman. Bakit naman? Kasi po, napapansin ko po na meron Nilapitan naman niya ang anak at hinawakan ng pisngi nito. Lian, kung ano man ang hindi sinasabi ni mommy sa'yo, sa akin na lang to ha, at hindi mo na kailangan pang malaman. Bakit, Mommy? Ano po ba yan? Lian, Please, Mommy. Gusto ko pong malaman para po makatulong ako. anak, naiintindihan ko ang concern mo sa mommy, okay? Pero, don't worry, may tumutulong na sa akin. Nang hindi sumagot si Lian at nakatitig lang sa kanya, doon na siya napabuntong hininga. Ay, ikaw talaga, hindi talaga ako makapag-keep ng secret sa'yo. Okay, naalala mo yung girl na sinasabi kong ipinalit ni daddy sa atin? Pinapahanap ko siya. Po? Para po saan? Wala. Gusto ko lang siyang makilala. Gusto ko lang makitang itsura niya, kung anong trabaho niya doon. Sigurado po ba kayo? Baka mas lalo lang po kayong masaktan sa gagawin niyo. Alam ko anak, pero hindi ko kayong mabuhay na hindi nalalaman ng totoo. Hindi lang para sa akin kundi para rin sa'yo. Sasagot na sana si Lian pero napabalang ang tingin nilang dalawa sa telepono ni Gemma na nasa kanyang bulsa at nagri-ring. Nang makita niyang si Marco iyon, ay dali-dali siyang tumalikod at lumayo sa pwesto ni Lian. Gem, may nahanap na ako. Clara Ramirez ang buong pangalan ng babae. Nakatira siya sa isang apartment complex sa Quezon City. Kakapanganak niya lang. Dahil sa sinabi ni Marco, parang gumuhumuli ang mundo ni Gemma. Hindi lang basta babae kundi may anak din. Itatanong pa sa niya dito kung kay Jerome ba yung anak, ngunit hindi niya na nagawa. Salamat Marco, huwag mo nang dagdagan. Sapat na to para makapagsimula ako. Pagkababa ng telepono, hindi napigil ni Gemma ang pagbagsak ng luha. Ngunit dali-dali niya lang yung pinunasan para hindi siya makita ni Lian. Kinabukasan, nagsuot si Gemma ng simpleng damit at nagpa siyang pupuntahan niyang lugar. Hindi na siya natakot at hindi na siya aatras. Inihatid niya muna si Lian sa eskwelahan bago siya nagpaalam dito. Lian, susunduin na lang kita mamayang hapon ha. Mag-behave ka dito sa school at kainin mo ang lunch mo. Yes po, Mommy. Pag alis niya, sumakay agad siya at tahimik sa loob ng jeep. Ang mga mata ni Gemma ay nakapako sa kasadang dinaraanan. Ngunit sa loob niya ay parang may bagyong hindi matigil. Hawak ng sariling kamay na tila ba yun lamang natitirang lakas niya para magpatuloy. Makalipas ang ilang oras, huminto siya sa harap ng isang lumang bahay na may malawak na bakuran. May puno ng mangga sa gilid. At sa harapan
ay isang matandang babaeng nagwawalis. Lumapit agad si Gemma. Magandang umaga po. Pasensya na po, magtatanong lang. Dito po ba nakatira si Clara Ramirez? Nag-angat ang tingin ng matanda at kita sa kanyang mga matang pagtataka. Clara Ramirez? Anak ko yun, Ining. Bakit? Parang biglang humigpit ang yakap ni Gemma sa kanyang bag. Ramdam niyang kabog sa kanyang dibdib. Anak niyo po? Pwede niyo po bang ikwento kung kasama niyo po ba siya rito? Nagpatuloy sa pagwawalis ang matanda, saka nagsalita ng mabagal. Oo, dito siya nakatira. Silang dalawa ng nobyo niya. Parang tinamaan ng palaso ang puso ni Gemma. Hindi pa man niya nakita, pero malakas ang tibok ng puso niya. Gusto niyang isiping, posible namang si Jerome yun. Inaksidente nga ito at hindi na nakita ang katawan. Kaya iniisip niyang bagong nobyo ito ng babae. Lalaki? Nobyo? Oo, nobyo niya. Mabait naman siya rito. Nagbibigay. Kakauwi pa lang nila ilang linggo nang lumipas. Kakapanganak lang ng anak ko. Teka, sino ka ba? Hindi na natapos ang sasabihin ni Gemma nang narinig niya ang tawanan ng dalawang tao na palabas sa mismong bahay. Doon nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang babaeng alam niyang iyon si Clara dahil yun ang nasa picture. At mas lalo siyang nanlumo nang makita niya doon si Jerome. Si Jerome na buhay, nakangiti at masaya, habang hawak-hawak ang isang sanggol sa kanyang bisig. Huminto ang mundo ni Gemma. Parang humigop ng lahat ng hangin ng kanyang dibdib at iniwang hungkag ang kanyang kaluluwa. Jerome? Hindi niya na malayang kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata. Clara, Jerome, may bisita kayo, oh. Nang mapabaling ang tingin ni Jerome sa pwesto ni Gemma, natigilan siya. Halos mabitawan pa niya ang dalang bata. Gemma? Napatakip ng bibig si Clara. Halatang hindi rin inaasahan ang eksenang mangyayari. Sino siya, Jerome? Salit na sumagot agad si Gemma. Sumingit agad si Jerome. Wala. Sige na. Mabuti pang mauna na kayo sa sasakyan. Ako na lang munang bahalang kakausap dito. Sumunod naman si Clara at agad pumasok ng sasakyan. Hinila naman siya ni Jerome para makalayo sa mga ito, lalo na sa matanda. Dali-dali namang binawi ni Gemma ang kanyang braso. Bitawan mo ko. Gemma, hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag? Anong ipapaliwanag mo, ha? Na pinaniwala mo kaming patay ka na? Na iniwan mo lang pala kami para sa kanya? Para sa kabit mo? Kung hindi ko pa nalaman ang tungkol sa kanya, kung hindi ko pa nabuksan ang luma mong laptop, hindi ko pa malalaman? Sabihin mo nga sa akin, paano ka nabuhay, ha? Pinaglamayan na kita. Pinaglamayan ka na namin ng anak mo. Ilang balding luha na nalabas ko dahil sa pagkawala mo, ha? Tapos ito, malalaman kong buhay ka pala at masaya ka pang kasama ang kabit mong yon. Samantalang si Clara naman na nasa sasakyan ay hindi rin makipaghintay. Akala niya sandali lang makikipag-usap si Jerome sa babae. Pero halos 10 minuto na itong nakatayo roon at tila ba napapansin niyang nagtatalong mga ito. Kaya dali-dali siyang lumabas ng kotse at pinahawak muna sa kanyang ina ang sanggol. Doon niya narinig ang pagtatalo ng dalawa. Hindi ka na naawa sa akin? Hindi ka na naawa sa anak mo? Akala niya babalik ka pa? Alam mo bang ilang buwan ako nagluksa sa'yo? Alam mo bang halos mapabayaan ko na si Lian dahil lang sa pangungulila sa'yo? Tapos ikaw dito? Masaya? Sabihin mo nga sa akin, ha? Paano ka nakakatulog ng mapayapa gabi-gabi?
Paano mo natitiis na makipaghalakhakan sa kabit mo habang kami ng anak mo halos hindi na makatulog kakaisip sa'yo? So, ikaw si Jama, right? Singit ni Clara. Napatingin naman si Jama sa babae at agad itong tiningnan ng masama. Jama, since andito ka lang naman at alam mo na, gusto kong sabihin sa'yo na mahal namin ang isa't isa ni Jerome at hindi mo na mababago yun. Mahal? Mahal? Paano ang anak naming dalaw ni Jerome, ha? Paano ang anak mo, ha, Jerome? Paano ako? Ang asawa mong legal. Ganun na ba kadaling burahin ng lahat ng taon ng sakripisyo ko, ha? Hindi na nakapagtimpi si Jama. Umiyak siya ng todo at wala nang pakialam kung may mga taong nakakarinig o nakakakita sa kanila. Doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mundo. Hindi niya inaasahan na sa kanyang pag-iimbestiga para lang malaman ang itsura, ang pangalan, ang sitwasyon at ang trabaho ng babaeng si Clara, ay makikita niya mismo si Jerome na buhay pa at hindi naman namatay si trahedya. Ano ba? May check-up kami ng baby namin ngayon. Kaya huwag kang magdrama. Huwag kang magskandalo. Wow! At ako pa talagang nagskaskandalo? Ha? Natural. Ako ang legal na asawa. Ikaw kabit lang. Jama, please. Umuwi ka na. Nasaan si Lian? Nasaan si Lian? Tinatanong mo sa akin kung nasaan ang anak nating dalawa? Ayun, iniwan ko sa paaralan. Dahil gusto ko lang namang makita sana kung ano bang itsura ng kabit mo at ano bang meron siya na wala ako at nagawa mo kong lokohin ng ganito. Mabait pa rin ang Diyos sa akin. Kasi eto, nalaman ko ang totoo. Ngayon, Jerome, sabihin mo nga sa akin, paano nangyaring buhay ka, ha? Jerome, babe, hindi mo na kailangang sagutin yan. May schedule tayo sa baby. Hindi ikaw kinakausap ko, punyamas ka. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Okay, since ayaw kang sagutin ni Jerome, ako nang sasagot. Buntis ako nun. Kaya naman nag-ibento siya ng dahilan na kunwari may trabaho siya sa Thailand. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga siya pupunta ng Thailand eh. Kaya nga hindi siya pumayag na ihatid niyo siya, di ba? Kasi wala siyang ticket. Wala siyang planong pumunta doon. Dahil ang totoo, pupunta siya sa akin dahil manganganak na ako. At timing namang nangyari yun sa eroplanong sasakyan sana niya. So ayun, nagkaroon siya ng dahilan para maging patay na sa mga mata niyo at maging masaya kaming dalawa. Enough na bang sagot ko ngayon para tumahimik ka? Hindi makapaniwala si Jama sa narinig. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala na kayang ipagpalit sila ni Jerome sa babaeng kaharap niya ngayon. Oo, mas maganda ito, mas bata. Pero lahat ng pagmamahal at sakripisyong ginawa niya yon dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. At akala niya, mahal na mahal din sila ni Jerome. Dahil kahit ni minsan, hindi niya naisip na maglolo ko ito. Or baka naman, magaling lang talaga itong magtago ng baho. Wala kang konsensya, Jerome. Wala kang konsensya. Jama, please. Patawarin mo ako. Hindi ko lang kayang iwan si Clara. Hindi mo siya kayang iwan? At kami iiwan mo? Kung ganun pala, sana naging honest ka na lang sa akin. Sana sinabi mo na lang na iiwan mo kami para sa kanya. Sana hindi ka na lang nangako kay Lian. Please, huwag mong sasabihin kay Lian. Ayoko siyang masaktan. Wow, ayaw mo siyang masaktan. At sa ginagawa mo ba hindi siya masasaktan, ha? Kaya nga huwag mong ipaalam sa kanya. Hayaan mo na naisipan niyang wala na ako. Napatay na ako.
Nakakatawa. Ang bigat na mga salitang binitawan mo, Jerome. Akala mo ba talaga? Hahayaan kong diktahan mo ako sa gagawin ko. Matalinong bata si Lian. At kahit hindi ko man sabihin sa kanya ngayon, kahit paniwalain ko man siya, napatay ka na nga. Alam kong malalaman niya pa rin totoo. Lalaking anak mo. Magkakautak. Imagine, bata pa nga siya ngayon eh. 6 na taon. At ang dami niya nalalaman. Siya pang gumagabay sa akin nung nalugmok ako sa'yo. Tapos sasabihin mong, huwag kong sabihin kay Lian dahil ayaw mong masaktan siya? Wow! Big word! Gemma, please lang. Please, Ren. Huwag mo na akong kakausapin. At kahit hindi ko man to sabihin kay Lian, malalaman niya rin. Kasi magsasampa ako ng kaso laban sa inyo. Sa inyo ng kabit mo. Gemma, please. Huwag naman sanang umabot sa ganito. Kakapanganak pa lang ni Clara. Umaawa ka naman sa anak namin. At sa amin ng anak mo, hindi ka naawa? Takting yan. Ano bang meron dyan sa Junjun mo? At kumakapit ang mababae sa'yo, ha? Gemma, please. Wag na. Wag na, Jerome. Puot na ako sa'yo. Magpaksaya kayo. Sulitin nyo na ang natitirang mga araw ninyo. Dahil sa oras na maipakulong ko na kayo. Well, magsisama pa rin naman kayo. Pero sa kulungan na. Nang masabing lahat ng yun, dali-dali siyang tumalikod. Narinig niya pang tinawag siya ni Jerome, pero hindi niya na pinakinggan ng mga yon. Taas no siyang naglakad, kahit patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Hindi nakalain na magagawa siyang ipagpalit ni Jerome sa kabit nito. Pagdating niya sa kanilang bahay, walang ibang naririnig kundi ang kanyang pag-iyak. Ang mga dingding ay tila sumasalamin ng kanyang paghihinagpis. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa mga alaala. Sa mesa, naroon pa nilang gamit ni Jerome. Sa inis, dali-dali niyang tinipon ang lahat ng to at sinunog sa likod ng bahay. Wala na siyang pakialam. Gusto niya nang burahin ang alaala ng kanyang asawa. Alam niyang mahirap, pero kung hindi niya sisimulan ngayon, siya lang ang malulugmok. Habang si Jerome at ang kanyang kabit na si Clara ay masaya na magkasama. Nang sunduin naman si Lian sa eskwelahan, agad itong napansin ang namumugto ng mga mata. Panay ito tanong kung anong nangyari. Todo deny naman siya dahil ayaw nang sabihin sa anak ang nangyari. Pero dahil maosyoso ito, ay wala nang nagawa si Gemma kundi sabihin na sa anak ang totoo. Ngunit hindi niya inaasahang walang kahit isang patak ng luha ang tumulong mula sa mga mata ni Lian. Wala ring galit. Mommy, sorry po. Anak, bakit ka ba nag-sorry? Kasi feel ko po. Dahil po sa akin kaya po tayo iniwan po ni Daddy. Anong dahil sa'yo? Kasi po, one time nakita ko po yung cellphone niya. May messages po doon. Tapos po nabasa ko po. Nagalit po si Daddy. Sabi niya po na huwag ko daw pong sabihin sa'yo kasi friend lang daw po niya yun. Kaya hindi ko po sinabi sa'yo, Mommy, kasi akala ko po friend lang po ni Daddy yun. Doon na nabigla si Gemma. Lian, hindi ba tayong magkasama sa hirap? Hindi ba't akong lagi mong sandalan? At ikaw ang lagi kong sandalan? Pero bakit mo naman hindi sinabi kay Mommy? Sorry po, Mommy. Hindi ko po alam na siya po yung bad girl po. Kita niya ang guilt sa mga mata ni Lian. Kaya naman agad-agad niya itong hilapitan at niyakap. Ayaw niyang maramdaman ito na siyang sinisisi niya sa lahat ng nangyayari. Napaiyak na rin siya. Mommy, ikaw po ang superhero ko. Pangako po hindi po kita iiwan. Nandito lang po ako.
Pangako mo anak, wala ka ng secrets kay mommy ha? Lahat sasabihin mo. Opo. At doon kahit papaano, gumaan naman ang kanyang loob. Pagdating nila, lumuhod siya agad sa tapat ng maliit na altar sa kanilang sala, kung saan nakalagay ang isang krus at isang kandila. Niyakap niya ang krus at nagdasal, ngunit puno ng hinanakit ang kanyang mga salita at hindi niya maiwasang isigaw ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Diyos ko, ano bang kasalanan ko? Minahal kong asawa ko. Binuhay kong anak ko. Nagpakahirap ako sa lahat ng bagay. Pero bakit gantong kapalit? Ano bang mali ko? Masama ba akong asawa? Masama ba akong ina? Kung itong tadhana ko, sana noon pa ako kinuha. Sana hindi ko nalang naramdaman ng gantong sakit. Ngunit sa kabila ng kanyang mga hinaing, nanatiling tahimik ang paligid. Ang katahimikang yon ay mas lalo yung ikinawasak. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi humuhupa ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang mamatay na mumugto, ang dibdib niya ay masakit na kakahagulhol. Kaya humarap siya sa bintana. Pinagmasdan niya ang dilim sa labas at pabulong na nagsalita. Lintik lang ang walang ganti. Masaya kayo? Habang ako dito, nagdurusa. Hindi ako papayag na magsaya kayo habang buhay. Pinal niyang wika. Sa puntong yon, ramdam niya ng tuluyan na naglaho ang pag-asa. Para siyang nilamaw ng kadiliman at wala siyang nakikitang liwanag kahit saan. Ngunit kahit gaano kasakit, pag nakatingin siya kay Lian, parang gumagaan ang kanyang pakiramdam. At doon, sa gitna ng lahat, nakatulog siya sa tabi nito habang umiiyak. Basang-basang pisngi at dibdib ng dahil sa mga luha. Hindi na rin siya nag-aksaya ng mga oras at agad niyang sinampahan ng kaso ang dalawa. Nagmakaawa pa sa kanya si Jerome dahil maliit pa ang kanilang anak. Ngunit wala na siyang pakialam. Kung ito nga hindi naawa sa kanila at sa kanyang anak na si Lian, bakit siya maaawa sa sanggol? Alam niyang wala itong kasalanan sa kanya. Pero hindi niya hahayaang si Jerome lang ang makulong at ang babae nito'y makalaya. Silang dalawa ang may sala sa kanya. Kaya dapat silang dalawa ang mabulok sa bilangguan. Hindi naman siya nabigo dahil nakulong nga ang mga ito. Sa tulong ni Marco at ang kanyang abogado, napagtagumpayan niya ang lahat. Hindi na rin niya dinala si Jerome at si Clara sa presinto. Panaytawag pa ang mga staff sa kanya na nagre-request si Jerome na kausapin siya. Pero hindi niya yung pinakikinggan. Ano ba bang pag-uusapan nila? Tapos na ang lahat at kahit pa magkaharap sila, hindi na mabubura ng kahit anong salita at pagpapaawa ang lahat ng sakit at ang kanyang desisyon. Magsisimula siyang wala si Jerome at hindi niya hahayaang tuluyin siyang mabasag nang dahil sa pangwawalang hiya ng mga ito. Gumastos din siya at ginawa ang lahat para ipaanal ang kanilang kasal. At habang naghihintay sa pabor ng korte, inayos muna niyang kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho at sa kanyang buhay. Bumalik siya sa pagpapaganda. Muling isinuot ang mga damit na matagal niya nang ikinulong sa aparador. Nag-aral siyang muli ng mga bagong skills. Pati negosyo pinasok niya na. Nakahanap siya ng maliit na sideline para maipon at para maitaguyod ang kanyang anak na si Lian. Hanggang isang araw, may kumatok sa kanyang maliit na shop. Tao po. Isang lalaki ang naroon, tall, dark and handsome. Dali-dali siyang hinarap ito. Yes, anong atin? Miss Jama? Yes, ako nga. Ako po si Julian. Pakipormahan po to. Delivery po. Delivery? Opo. Yung mga furniture po na bago. Dito raw po ipapadeliver. Yes. Ikaw ang delivery man? Wait. At doon nagsimula ang maliit na komunikasyon nilang dalawa ni Julian.
At habang lumilipas ang mga linggo, naging mas malapit silang dalawa sa isa't isa. Lagi itong nagdi-deliver at minsan tumutulong pang buhatin ng mga furniture sa loob ng kanyang maliit na shop. Hanggang sa unti-unti, mas lumaki na iyon at mas marami ng customer. Ngunit higit pa roon, masaya din siyang napapalapit si Julian sa kanyang anak na si Lian. Mabait kasi ito at magaan sa bata, kaya hindi na siya nagtataka na mabilis nakasundo ito ng kanyang anak. Hanggang isang araw, nagulat siya nang hindi si Julian ang nagde-deliver. Kaya tinanong niya ang delivery boy. Kilala mo ba si Julian? 2 linggo na kasi siyang hindi nagdi-deliver dito eh. Okay lang ba siya? Or baka naman umalis na sa trabaho? Si Sir Julian. Busy po siya, ma'am. Hindi po siya delivery boy. Minsan, trip niya lang pong mag-deliver pero siya po talagang may-ari nun. May-ari? Opo, ma'am. Sensya na po, Sige. Sorry, hindi ko alam. Okay lang po, ma'am. Pakiparmahan niyo lang po dito. At iyon naman ang kanyang ginawa. Hindi niya lubos akalain nang akala niya yung simpleng delivery boy ay ang may-ari pala ng isang malaking furniture shop na pinagkukuhanan niya ng mga kagamitan. Kaya nang muling magkita silang dalaw ni Julian, kinumprontan niya na ito. Ngunit imbis na magalit, natawa na lang siya. Grabe ang trip mo ha. Hindi ko akalain ng isang mayamang katulad mo. Talagang nagagawang magpakapawis, magpakainit, at magpakahirap mag-deliver. Grabe ka. Trip ko lang naman talaga yun nung una. Kasi naboard ako. Pero nung unang beses kong nag-deliver, at ikaw yung nakita ko, nagustuhan agad kita. I mean, yeah, hindi ako torpe. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Matanda na ako, matanda ka na. Hindi na tayo nasa 20s para magligawan. At para magpakipot-kipot pa. Jama, gusto kita. At gusto ko maging tatay ni Lian. Julian, na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo. Bata kay Lian, gusto ka niya. At komportable ako sa'yo, masaya ako sa'yo. Kaya lang hindi pa ako handa. Isa pa, ayoko munang pumasok sa isang relasyon na hindi pa completely healed. Hindi pa nga naaana ng kasal ko sa asawa ko eh. Kaya, kung makakapaghintay ka... Tinatanong pa ba yan? Oo naman, makakapaghintay ako. At hindi ako katulad ng ibang lalaki na okay lang sa simula. Sa dulo hindi na. Hindi ako magsasawa, Gemma. At hindi nga nabigo si Gemma dahil iyon nga ang pinatunayan ni Julian. Simula una hanggang sa dulo at sa ilang taon matapos apurbahan ng korte ang annulment nilang dalaw ni Jerome. Doon na sinagot ni Gemma si Julian. Ang dating sugatang puso ngayong muling tumibok, hindi lang para sa bagong pag-ibig, kundi para sa bagong pamilya na kanyang natagpuan. Hanggang sa dumating na ang pinakamasayang araw ni Gemma. Ang simbahay punong-puno ng mga bulaklak na kulay puti at bughaw, ang paboritong kulay ni Gemma. Sa bawat sulok, damang kasiyahan ng mga taong nagmamahal sa kanila. Walang bakas ng mga sugat at pait na minsang bumalot sa kanyang puso. Ngayon, ang lahat ay napalitan ng bagong pag-asa. Ito na ba talaga to? Ito na ba yung babaeng minsang iniwan, sinaktan, pero ngayon ikakasal muli? Sa harap naman ng altar, naghihintay si Julian. Suot ang itim na tuxedo, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang singsing. Sa puso niya, walang halong duda. Si Gemma ng babaeng tinadhana para sa kanya. Nang magsimulang tugtugin ng wedding march, lumakad si Gemma kasama si Lian. Anghel ka talaga. At matagal na kitang hinintay. At ikaw naman, ang superhero ko. Mahal na mahal kita, Julian. Mas mahal na mahal kita, Gemma. Kayong dalaw ni Lian. At nang sabihin ng pareng ganap na nga silang mag-asawa, doon na walang mapaglagyan sa sayang nararamdaman ni Gemma. Doon niya rin napagtanto na marahil ginawa ng Diyos na saktan muna siya para makilala niya
ang tunay na lalaking isinulat nito para sa kanya na makakasama niya habang buhay. Sa hirap man, sa ginhawa, sa lungkot at sa saya. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!